Yon, magandang gabi guys. Welcome dito sa ating day 3 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to see if nandito si Miss Irish. Wala pa ba? Miss Irish, nandiyan ka ba? Tama ba? Si Miss Irish yung naging natin, Doon, yung day 1 natin. Let's see if meron pa akong access. Or if you want guys, paunahan, sinong gusto? Habang wala pa si Miss Irish, kung wala talaga siya, sinong gusto na yung kanilang account yung gawin natin? Di ba? Let me know in the chat. Paunahan. Wala. Kung hindi, kay Miss Irish na lang yung gagawin ko. Type me in the chat kung sino yung gustong yung account nila yung setup natin or gawa natin ng ads. I'll do a market research for your account and we will launch it from scratch. Wala? Well, kung wala, si Miss Irish na lang. So, let me check yung kanyang second. Nasaan na yung account niya? Nakalimutan ko yung account niya. Teka lang. Naalala niyo guys yung business portfolio niya. Si or is it? In a sec. Ito, Gone Car Rental. Yan. Miss Irish, nandiyan ka na? Wala pa? Okay. Anyhow. So may access naman ako dun sa page niya, dun sa business portfolio niya. Let's see kung meron ako access dun sa page. I believe, double check ko lang guys Share ako ng screen. Tingnan natin kung may access ko dun sa page. I believe may nakakuha ko na access dun eh. Ayun, tama. Meron akong access. Gone Car Rental. Maganda sana kung nandito siya kasi we wanted to know the business model. Although, let's see if ano ba tong Gone Car Rental na to? Rent a car, I believe. Tingnan natin. For any one of you guys na na gusto yung account niyo ang gawin natin. Para mas mas interactive, no? Kasi kung wala yung owner dito, nakalimutan ko sabihin kahapon eh. Yan, si Ses, yun, Brave Soul. Sige, Miss Ses, you can share your screen and I'm gonna gain access to your business portfolio. And let's do a campaign setup from scratch. Sige. So wala dito si make sure lang na naka-laptop or PC ka. Okay lang, Miss Ses. Go ahead. Si Miss Ses. Yeah, I'm looking at the page ni Miss Irish. Ano nga siya? Mukha siyang rent a car. For rent, yeah. Anyway, wala siya dito eh. So, let's use a different, na lang, business. Okay. Give me a remote control access. Hindi ako makapag-gain ng control. Sige, ganito na lang, kita. I-click mo yung X. X. Yes. Click mo yung X. Oops, nawala yung share screen mo. Pa-share ulit ng screen mo, Miss Ses. Share. Yeah. Tapos yan, i-close mo yan. Tapos click mo yung invite people. Yan, click mo yung yung close, yung 'di ba, business portfolio scheduled for deletion. May X diyan, 'di ba? Apa. Click mo 'yon. Which saan parte na? X. Yes, yan, that one. Yeah. Bumabalik sa Okay, Metabase yan. Okay, i-refresh mo nga kasi mukhang hindi gumagalaw. Refresh mo yung browser mo.
Anong ano pala, business model mo? Anong line of business? Wait lang. Skincare po. Okay. Sige, i-close mo yan kasi nakikita pa rin namin yung ano, yung X dito. It's closed already eh. Sige. Anak. Share ka ulit ng screen mo. Baka nag-freeze lang yung screen. Okay, hold on. Sige. Mhm. Sige po, go ahead. It's asking for two-factor authentication. Okay. Sige, share mo yung screen mo para mag-guide kita. Hindi kasi ako maka-gain control access dun sa page, sa ano may, sa screen mo. Okay, wait lang. Sige. Real time to guys, ha. Hindi siya recorded, live tayo ngayon. Diba? Kumakain pa yung mga kasama mo dyan, Mrs. Naririnig namin. Sorry. Ano ba ulam natin dyan, Mrs.? Sinigang. Yon. Kasi papasok na yung anak ko, so kailangan matulog. Nagutom tuloy kami. Sorry. That's fine. Buksan ko lang yung aircon ko. Kita na po. Biglang kuminit. Hindi pa. Wait lang. Buksan ko lang yung aircon ko. Mabilis lang. Yung business suite ko eh. Okay. Hindi pa. Share mo ulit yung screen mo. Hindi pa namin nakikita. Hindi kasi lumalabas, coach, yung business suite ko. You need to share your screen first para maano kita. Ma-navigate ko yung ano. Matulungan kita. Okay, hold. Yeah. Share. Okay. Entire screen na ha. Yes. Wala pa kami nakikita. Ito na. Yeah. So, okay. I'm not sure why I'm not able to gain access. But sige, i-guide na lang kita. Click mo yung Ads Manager sa gilid. Okay. Yan. Click mo yan and then Account Overview. Okay. And then click mo yan. Na-click mo ba? Parang bagal yung net natin. Ayan na po. May 100 points opportunity. Tingin ko mabagal yung net. Kasi ako lang ba guys, parang nag-freeze dun sa gratitude bar. Let me know guys kung are you also experiencing the same? Nag-freeze nga siya. Hindi namin makita yung sumunod na nangyari after mong kinilik eh. Nag-freeze yung ano mo. Teka, stop sharing kita and then share back your screen again. Okay po. Hindi ko sure kung... ako. Sige, yes, go ahead. Share your screen. Nakikita na po. There you go. Okay. So, kita na namin. And then, click mo tong tatlong line sa baba. Di ba, parang yung All Tools, click mo yan. Sige. Tapos, click mo yung Business Settings. Business settings. Nasa taas, katabi nung click mo yan. Okay. Tapos, click mo yung, di ba, Business Info. Tapos may parang logo nung yung picture ng gratitude bar. Sa kabila, yung nasa bandang kaliwa. Kaliwa. Kaliwa, yes. Yan, that one. Click mo yung drop down na yan. Tapos skincare ka mo, di ba? So, yan ba yung Nura Cosmetics? Apa.
Okay, alin dyan sa dalawa? Yung ano po, yung business, Portfolio na gagamitin. Oo. at Alin yung dyan sa kay dalawa? Gratitude Bar. Kasi coach, ito yung tinatanong ko sa'yo kahapon na I Ah, have a lot of business, itong Gratitude Bar, hindi ko malipat dito sa Neura Cosmetics OPC kasi daw may commerce account daw na kailangan i-disconnect. So for hindi. now, Bakit mo ililipat yung gratitude bar? Eh, magkaibang business model yan. Cosmetics yung Nura Cosmetics. sa pagkakaintindi ko kasi coach, isang business portfolio pero I can add different pages. Tama Tama. po ba? Hmm, hmm. Eh kaya lang ito kasi iba-ibang business portfolio. Teka muna. Itong gratitude bar is, ano to? Ano to? Parang bar talaga to na bentahan ng alak, ganon? Hindi po, skincare. Skincare. Opo, brand name po siya, Gratitude Bar. So nung nag-create ng I don't know, IG account, automatic kasi nagki-create siya ng business portfolio eh. Okay. So, one more question. Alin yung gagamitin nating page? Ito po, Yung ah, gratitude bar. yung business portfolio ni Gratitude Bar tapos may page sa loob ng Gratitude Bar. Oh, that's fine. That's fine. Huwag mo na siyang gagalawin. As hindi na tayo. Okay, diyan na tayo. I-click mo na yung gear icon. Yung yan, so yung katabi nung ano, yan. Ay, sorry. Hold Yan, on, gear. Okay. yan, gear icon, business settings yan. Si-add mo ako diyan. Tapos Okay. sa people, click mo yung invite people. Okay, tapos lagay mo yung virtual5solutions@gmail.com. Ano po? Virtual5solutions, type ko dito, Version. at gmail.com. Yan, Hold on, lipat lang ako, ingay ng dog ko. yun lang. Yung 5 is FIVE, hindi yung number 5 ah. Visual 5, Solutions@gmail.com. Yeah. tama. Yes, tama. Okay. Tapos click mo yung next. Temporary access. No, no, Ganyan. no. It's okay. Yan. Click mo lang yung next. Yan. Sundan mo lang ako. Tapos click mo muna yung everything. Yung sa baba, full control. Yan. Click next. And then click mo yung gratitude bar. And then scroll down ka sa gilid. Yan. Tapos everything. Tapos click mo yung next. And then send invitation. Verify account. Tapos send text. Tapos antayin mo yung code na pumasok sa ano, sa sa phone. 899. Okay, done. And then click mo yung okay. Tapos wait ko lang dito yung invitation mo. Okay. One sec. Antay ko lang. Na traffic siguro sa ano, EDSA. Ayan, pumasok na. Okay. Yung ano na yan, yung pangalan ng business portfolio mo, kung lalagyan mo yan ng anything na pang skincare, palitan mo na lang yung ano, yung pangalan ng business portfolio, Okay. 'di Okay. ba? Anong target market nito? Teens, 20 to 40s, tapos, hindi naman yung masa, pero, working. Okay, working individuals. Tapos, sinong masasabi mong competitor mo? Na brand. Hmm, Dermo Republic, Sol okay. Apothecary, Okay.
Pa-send Pwede. ako ng mga ano nila, kung may website sila or mga mas maganda kung may website. Okay. Yeah. Send mo dito sa chat. Okay. Okay. So may access na ako dun sa ano mo, sa ad account. Let me just gain access doon sa ano. Ako na mag-share ng screen ha. Okay. Okay. So punta ako sa business settings mo. Sa hanapan ako ng OTP ni Meta. Ang daming checkpoint ni Meta ngayon. Okay. There you go. And then I'm gonna add myself inside the ad account. So kita niyo to, di ba wala pa yung pangalan ko dyan. In order for me to control the ad account, so I'm gonna assign myself. Di ba? Kasi nabigyan na ako ng access doon sa page. So I'm gonna need to add myself kahit na may access na ako dun sa buong business portfolio, I need to add myself. Bear with me on this guys kasi wala si Miss Irish eh. Buti na lang nandito si Mrs. And lucky siya. Lucky tonight because I'm gonna help her set up her campaigns from scratch and I'm gonna do a market research for her. Okay ba yan, Mrs.? Exciting ba yan? Parang hindi naman exciting. Okay na okay po. Okay. Tsaka next time, magbigay ka naman ng ano dyan. No problem. Sinigang. Okay. So, alin dito sa dalawa na to? Itong GB ad account? Hindi ko na po maalala eh. Yun nga yung problem eh. Sige, try Because a natin lot dito. of agencies nag-handle po niyan. So, I don't really know kung anong pinaggagamit nila dyan. Sige, try ko tong yung GB ad account. Okay po. Tingnan natin. Okay. Bakit siya add errors? Add set errors? Why? Reject mo ba ng ads? Hindi ko po alam eh. Hindi na available yung look like cards. Anyway, sige, may access na ako. So right now, ang tawag dito, tingnan natin. So this is, hindi naman siya soap. Hindi naman siya bar soap. Hindi po. Ano yung mga nag-run dito before na ads? 2021 pa po. Okay. Kaya pala. Matagal na pala to. Okay, anyway. So, punta kayo ng ng website ko. Okay. Diba? Digitalhomey.net. Yung mga naka-PC ngayon, kung may dual monitor kayo, mas maganda. Pero kung wala naman, okay lang. Just panoorin nyo muna kung anong gagawin ko. May replay naman tayo. So, punta kayo ng forum. Tama. Sorry. Online courses. No, open ako ng new tab, new Chroma. 1 second. So, digitalhomey.net. Tapos, hanapin nyo tong yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Okay? So, and then free naman yan. So, hindi naman kayo magbabayad na dyan. So, copy ko lang to, send ko to dito sa chat. So, pag nandito na kayo, makikita nyo dito yung sa introduction, click nyo lang yung drop down, tapos dito. Then, nandito yung welcome video ko, tapos nandito yung pinaka-tutorial, no? May recordings dito kung paano siya gamitin. But right now, makikita nyo in real time. So, makikita nyo dito yung mismong document. So, how to use Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Yung video nandito, tapos yung document nandito sa baba. Download the Facebook Ads Copy Genius Blueprint here. Yan. So, click nyo lang ito. Mapupunta kayo dun sa document. Now, hindi nyo to magagalaw. Hindi nyo to ma-edit. No, do not ask for a copy because, do not ask to edit the document kasi naka-share ito publicly
Ang gawin niyo lang is click niyo lang 'tong file and make a copy para yung kopya mabigyan kayo ng kopya sa Google Drive ninyo. Okay, yun yung gagawin ninyo. So anyway, so ang tawag dito, I'm gonna head over doon sa mismong document, no? Tapos ang gawin natin ano Miss, Ces, bigyan mo ako ng Google Drive link para doon ko ilalagay yung, ah, results nung magge-generate ko na ChatGPT results. So share ka ulit ng screen mo, tapos bigyan mo ako ng Google Docs from your Google Drive. Okay. Share mo yung screen mo. Yung Ces, nandiyan ka pa ba? Yan. Yan. Wait lang po. Sige lang. Inaano ko lang yung file. So, sa my drive po, Yes, bigyan mo ako ng Google Docs na blanco para doon ko ilalagay yung ano. So, bigyan mo ako ng ano, permission to edit. Ito yung ano ko, ito yung email address ko. okay, wait. Mm, Okay? okay, tapos permission share link. Yes, share mo yung link doon sa email address ko na binigay. Okay, or you can just send me the link dito sa chat. Basta share to everyone na lang siguro or better kung yung email ko ang mabibigyan mo ng access. Okay. Tapos copy link. Yes, and then send it over sa ano, sa Zoom. There you go. So, okay, I'm gonna share my screen and let me know guys if you can see it. Ito yung blanco. Oh, yung access denied. So, request access ako and then approve mo lang. Saan ko pa makikita yung Sa request? email mo. Sa email Ah, mo. ano bang Nakikita email? mo dun sa email mo. Yung ginamit mo na Google Drive, dun ka makaka-receive ng ano, notification. Okay. Approve mo lang yun. Wala pa po eh. Yun. Share request. Yeah, approve mo lang. Let me know kung na-approve mo na. Review? Yes, review and approve. Teka lang. Share. Okay na? Okay na po. Wala pa eh. Access updated na po. Ayan, there you go. Okay. So, pangalanan natin to ng, ano yan? Pangalan ng ano mo? Gratitude bar. Gratitude bar. Okay, so, kaya punta tayo ng ChatGPT. And then, lagay natin dito. So, ito yung prompt. No? I'm a business owner in the skincare industry. Kukopyahin mo lang yan. Tapos papalitan mo lang yung, anong tawag dito? Yung industry. Insert industry. I'm a business owner in the skincare industry. Selling soap ba? Selling skincare po. Skincare, okay. But to be specific, ano mga type of product na binibenta mo? Serums, toner, sunscreen. Toner, sunscreen, and nilagay mo lang dyan. Here in the Philippines, and yeah, and the likes. Now, I want you to help me conduct market research for my product. No, kasi hindi ka naman sure sa product. By providing 10 most search keywords in the Philippines as well as the most watched videos platforms like YouTube, Facebook, Instagram, and whatnot. So also make sure to list down top 10 pain points of my target consumers based on these searches in the Philippines. So, lagyan lang natin dito. And then let's let ChatGPT do its magic.
Tapos, yung mga sinend mo sa akin na ano, na website, Dermo Republic. Yan. Opo. Kung mabibigyan mo pa ako ng ano, ng mga 2 more, kung may mas maganda. Okay. Okay, medyo mabagal lang mag-search tong si ChatGPT. Nag-aano siya eh. Okay. Real time kasi tayo, guys. Okay. Bagal. Exploring alternative strategies. Marami kasi siyang pinupull na data eh. Kasi ano to, yung prompt ko na to, kinocrawl niya yung buong web. That's the reason why medyo matagal siya. Yan, no? Kinocrawl niya yan. Kasi di ba nakalagay dito, 10 most search keyword in the Philippines as well as most watched videos in platforms like YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Pati LinkedIn sinama ko na. So, kaya pinupull niya yung maraming data, kaya it takes some time. Let's wait for it. Gathering social media data, citing YouTube content. Ayan. So, nagre-read kasi siya. When I say kinocrawl, ibig sabihin, pinupull niya yung lahat ng data from different or multiple channels. Kasi di ba nilagay natin, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, pati LinkedIn kasama. Di ba? Kaya medyo matagal. Hindi, si Mavi, hindi kita mabibigyan ng no permission to edit, but you can copy, di ba? Ito yung link ng document, di ba? Pwede mo siyang buksan, tapos make a copy doon sa Google Drive mo. So, click mo tong file, tapos make a copy para magkaroon ka ng kopya ng document. Ang tagal na ito. Normally, mabilis yung ano na yan, mag-generate yan. Okay, so hindi nyo siya pwedeng i-edit kasi naka-public. Okay, pag in-edit niyo to, yung mga na-sharean ko nito, mapupunta doon yung mga sinusulat nyo. So kaya ako lang pwede mag-edit nito. Pwede nyo lang gawin is file, make a copy, and then you were able to, anong tawag dito, have a copy doon sa Google Drive ninyo mismo. And then you can edit. Na kayo na bahala mag-edit. Ayun. So, ito na siya. Nag-generate na siya. Openin natin to. Okay, ilagay natin to dito. Yan. So, para hindi natin maapektuhan yung mismong document, yung pinaka-main file or yung mismong pinaka-main document. Okay. Now, the thing is, doon sa di ba, ito yung place results, yung ilalagay niyo diyan kung document niyo na yan. Tapos, the next thing that you're gonna need to do is itong solution, di ba kasi may problem tayo. Yung problem, pina-generate natin kay ChatGPT. Yung solution tayo. What's the solution to the problem of your target audience? So, kukopihin natin ito. And then, balik tayo kay ChatGPT. And then, I'm gonna paste it here. So, here's what my product. Tanggalin natin yung services kasi product kayo. Hindi ka naman services. So, ano yung mga anong tawag dito? Ano yung sinasolve na problem ng product mo? Sensitive skin, Okay, for sensitive skin, acne-prone skin, acne, prone skin, okay. at saka hyperpigmentation. Ayan, may problema ako sa skin ko sa mukha ko. Medyo lumalabas yung mga pigments ko eh. Ayan, sakto. Yung best seller.
Ako yung target market mo dito. Oo nga po, nabentahan ko pa kayo. Ah, sige, ano pa? Um, right now, yan lang po muna. Sige. And Oily then, skin. yun. Sorry. Okay lang. Walang problema. There you go. So, ito na yung ano. Copyhin natin to. Then, paste natin dito sa results. Ay, nangyari. Copy and then paste natin dito. Yun. So, there you go. Now, let's go back here and then I've created multiple hooks na pwede mong gamitin. So, that's value-driven hooks, pain point hook starters. Marami kang hooks na pwedeng gamitin dito. And it's up to you if you want to, which one would you want to use. So, may positive hook starters dito, may negative hook starters. Ito yung favorite ko sa lahat, yung positive tsaka negative. So, madalas kong ginagamit yan. Now, ano to? Anong kaibahan if ChatGPT din yung sa result, not our personal answer? What do you mean, Miss Joanne? Can you expound a little bit? Okay. Later on, siguro sa question and answer, sagutin ko to Miss Joanna. Tapos, ayusin ko muna tong ano, yung kay Miss Ses para at least tuloy-tuloy tayo. Okay, so, and then meron ditong final prompt, no? So, kukopyahin mo tong final prompt, copy, and then head over back sa ChatGPT. Then paste mo siya dito. So, palitan mo lang din yung ulit yung ano. I'm a business owner in the skincare industry. Skincare industry. Industry here in the Philippines. I want you to create a compelling Facebook ad copy. So, yung hook, pili ka dito. Let's say, for example, tired of dealing with yan. So, pain point to eh. Tired of dealing with. So, copy natin yan, lagay natin dito. Yan yung hook natin. Tapos yung problem, ano yung problem? Na Acne. generate acne. So, meron dito, let's say ito, na-generate top 10 pain points of your product should speak to. Oily and acne-prone skin, yan sinabi mo kanina. So, ingredient confusion, halimbawa, ito, melasma. May melasma kasi ako sa mukha. Yun yung problema ko eh. Okay. So, kopyahin natin ito. Kopyahin natin, copy, then lagay natin doon sa problem. Tatlo lang muna yung pinili ko, 10 yun, di ba? So, tatlo muna yung pinili ko. Solution, ano yung solution? So, uh, yeah, so yan. So, kapag ano ba tayo ng solution? Here's what my product services can do for my target audience. Okay. Solution, angle, ba't iba yung Parang, generate niya? Iba yung generate niya, teka. Teka lang ha. I-copy kayo ko muna to. Parang mali yung generate ni ChatGPT. Kailangan meron siyang specific solution na na-resolve doon. Naputol kasi yung una natin eh. Di ba? Hindi nag-continue to, yung una. Nasaan na yun? Okay. Paano ko ulit? Can you refresh ko muna? Baka naghahang yung ChatGPT ko. Yan. Can you generate results ayan, can you generate results about the solution we can provide
for our target audience. Nag-stop kasi dun sa una eh. Ayan. So let's say for example, ito. Pwede na ba itong include soothing ingredients like may mga ganito ba? No. Wala. I'm reading. Niacinamide pwede po. Ito. Yeah. Water gel, serum, mga ganyan. Yes. Apo. Yan. So, kopyahin natin to. Yan, lagay muna ako ng isa muna. Sorry. Nangyayari sa akin yan. Yan. So, lagay natin dito. Yung sa, dito natin ipapasok sa solution. Yan, solution. Tapos, call to action, buy now. Kasi very straightforward naman yung binibenta mo eh. Okay. Diba? So, balik tayo dito. Yan. Paste natin dyan. Mag-create na siya ng final prompt. Yan. Tired of dealing with breakouts, oily skin, and stubborn dark spots. Purely English to. And you can also command ChatGPT to make a combination of English and Filipino. Add copy. Yan. Pero Taglish. Yan. So, depende na yan. Tired of dealing with the oily skin, acne, paulit-ulit na dark spots, more sunscreen, blah, blah, blah. Now, eto kasi, general pa siya, di ba? Pag sinabi kong tired of dealing with oily skin, sino kausap mo dito? Di ba? So, kasi ganito yan Mrs. Oo, madaming may problema sa skin nila. Di ba? Pero, sino yon? Di ba? Kanino may ipoposisyon? Yung skincare products mo na buyer persona. Kasi, yes, everyone can have a anong tawag dito? Skin problem. Pero, ipoposition mo ba yan sa mga, let's say, katulad ko na nasa into, let's say, entrepreneurship, mga tipong ganon? Or ipoposition mo ba yan sa mga nasa call center? Ipoposition mo ba yan sa mga taong, let's say, nasa senior management? Mga tipong ganon. So, kailangan mo siyang i-define. Okay. So, bigyan mo ko ng isang buyer persona para tumbok yung copy natin. Sino yung gusto mong bentahan? So, we can try call center. Okay, sige. So, let's say, let's refine the above add copy and anong tawag dito? Let's refine the above add copy and target BPO employees. Or let's say that is compelling to BPO employees. Yan. Yan. So ano na siya, define na yung buyer persona mo. Yan. Tired of dealing with oily skin, pimples at dark spots habang naka-night shift, alam na natin mahirap, puyat, stress, plus aircon breakouts at dull skin. So naka define na tapos sa target buyer persona. And let's say help me or suggest 5 compelling headlines for this buyer persona. Ayan. Night shift ka, don't let your hindi naman perfect si ChatGPT. So ikaw na yung magbibigay ng mas magandang anong tawag dito? Combination ng Tagalog kasi hindi naman siya perfect talaga. Ito, grave short shift, glow, clear skin kahit pa yan. Work all night, glow all day para sa BPO warriors. Yan. Bago ka pumunta sa ads manager.
di Mm. ba? So, ngayon, dahil meron ka ng market research, na-define mo na yung audience mo, nabigay mo na yung pain points, na-define mo na yung pain points nila, how your product can solve their problem. Saka ka palang pupunta ngayon sa Ads Manager. Okay. Okay? So, what are you gonna do is, simple lang. Punta ka ng create, sales, kahit wala ka pang website. Actually, may nakalimutan ako. Meron pa akong website. Meron kang website. Send mo sa akin yung website mo dito. Okay. So, itong mga sinend mo sa akin na na anong tawag dito? Mga website link sa chat. Pwede mo pang ilagay ito dito eh. I want I want you to analyze this website. Ito yung mga competitor mo, di ba? Apa. Websites kasi madami eh. Ayan. Tapos meron ka pang isinend na isa sa akin. Ito, Salvatoris. Ayan. Lagay mo dito. Tapos, ito. Hindermo Republic. Yan. I want to analyze this website. Yan. So, i-generate pa rin si ChatGPT yan. Okay? Sinama Habang, yung website ko dyan. okay lang. Okay lang yan. Walang problema yan. So, i-analyze na ni ChatGPT yung website. Tapos, magbibigay si ChatGPT dyan kung ano yung key takeaways niya. Community trust is central, based sa apothecary, clear product categories, affordable pricing. Ano naman yung salve laboratories, professionalism, ingredient depth, anticipation marketing, blah, blah, blah. Yung gratitude PH, which is yung sa'yo, local authenticity, clean cost, accessible skincare attuned to local needs, sustainability, and skincare. Diba? So, ano niya, na-define na ni ChatGPT yung brand mo or yung business mo. Now, later on, pwede natin gamitin yan. But before we do that, balik tayo dito sa buyer persona natin. So, start ako ng create ng campaign, sales. Okay? Kasi nagbebenta ka eh. So, continue. Bibenta ka ng product eh. Tapos hindi naman siguro kamahalan yung product mo. And mali yung naka-dollar yan. But anyway, walang problema. Sige. Switch natin sa ad budget optimization. Tapos, uncheck mo muna to. Tapos pupunta ka sa ad set level. And then let's put, magkano ba yung 100 pesos? $2 ba yan? So, $2 times 57, that's about 114 pesos. So, $2 lang ilagay natin. 100 pesos. Mali kasi yung currency mo eh. Dollar sign yung nakalagay eh. So, pupunta ka sa Philippines. Okay na yan, Philippines. Tapos, dito sa campaign level, balik ka dito. Normally, nalagay ko dito, TOF, website conversions, sales testing. Ganyan ko siya name. Tapos, dito, sa ad set level, PH, ito, broad open audience. Broad open audience, -1. Ibig sabihin, wala akong interest at targeting na sinelect. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-select yung sa call center mamaya. Teka lang, yung BPO. Conversion location, that's gonna be, i-click nyo itong drop down and then hanapin mo tong single website. I-click mo tong website. Tapos, maximize number of conversions, okay niyan. Tapos may pixel ka na dito. And yung conversion event, lagyan mo dito, hanapin mo yung purchase. Kasi mukhang okay naman yung pixel mo yun, naka-install na yun. So yan, purchase. So, ayan, nagbago yung $2 lang to. Ayan. Tapos punta ka na sa ad level. Tapos, for the sake of this demo, I'm just gonna select a random lang. Ito, setup creative. Let's say video. Hanapin natin kung may video ka dito. And hanapan ka ni Meta ng website. Lagyan natin yung website link mo. Lagyan natin dito. Okay, click mo natin yung next. Tapos, hanap tayo ng video na meron dito. Let's say ito muna. Palitan mo na lang later on kung may gusto kang ipalit dyan.
click, skip and continue. Ayan, click mo lang yung next. Tapos, yung primary text, pupunta ka na dun sa results natin. Ayan, kamukha nito. So, BPO employees, kukunin mo to, Okay. balik ka na doon. Tapos, syempre, tatanggalin mo tong hook na to. Kaya, alatang ChatGPT yan. So, tanggalin mo yung word na hook. Tapos, syempre, meron ka na dyan. Yung problem, tanggalin mo na rin. Solution, tanggalin mo na rin. Call to action. Nagkakagulo na yung aso mo dyan. Sa neighbor po. Ayan, so punta ka dito and then yung headline natin, ito, halimbawa, pili ka lang dyan, BPO Life Stress Breakouts, may solution ka na. Pwede kong gamitin to. Balik na ako dito. So, define na yung audience. Pero dun sa, ano ko, dun sa ad set level ko, wala pa akong sinelect. Okay na interest or demographics targeting. Wala akong ginalaw doon. As in, broad open audience lang. So, okay na siya and then i-click ko yung next. I-click ko yung done. Okay, and then, tawag dito, ba't wala siyang ano. Yan. So yung call to action natin, it's either buy now or learn more or shop now. Yan. Diba? So okay na yan. And then, pangalanan mo lang yung ano mo, yung ad name mo ng let's say vid1, yan, C1H1. Bakit C1H1? Copy 1, headline 1. Ibig sabihin nun. Okay, and then yung website URL, lagay natin dito yung link. Sinend mo sa akin dito sa chat. Copy, paste natin dito. Here you go. And that's it. So, publish. Teka muna pala. May nakalimutan ako. Kailangan pala yung date. Naka plus 8 ka, no? August 28 na. Yan. August 28, tapos 12 midnight. Para mamaya siya maglo-launch. Okay, mamaya madaling araw. Tapos dito, balik tayo sa ad level. Hiningan ako ng authentication. Okay. Ang daming checkpoint ni Meta. So, pagpasensyahan nyo na si Meta, madaming checkpoint. Okay, wait natin. Mga na-traffic lang. Yan. Verify business email. Nasaan na yan? Wala. Ito sa dulo pala. Yan. Submit. Before ako makapublish. Yan. Then, publish. Skip muna natin to. Yung pin na yan. Publish na siya. Okay. So, meron ka ng broad open audience. Ibig sabihin, you let the algorithm find the best possible audience for your ads. Okay? Kita mo to, PH broad open audience, wala siyang interest and demographics targeting. Bagal. Scrolling yung ano natin. Crawling yung ayan, broad open audience. So, ang gagawin mo lang is i-duplicate mo to. Yung ad set level. Tatlo kasi yan, di ba guys? Yung campaign level, ad set level, tsaka ad level, di ba? Campaign level, kita mo dito, ad set level, tsaka ad level. Okay? Dito sa ad set level, ang gagawin mo lang dyan, i-duplicate mo lang tong same ad set with $2 or 100 pesos sa atin, no? 100 pesos. Duplicate mo lang ito. And then palitan mo na to ng BPO employees. O, yan, dito na tayo maghahanap ng targeting. So, pagpunta mo dito sa baba, add suggest an audience, add suggestions optional. Click mo to. Tapos, punta ka sa detailed targeting. And i-type mo na dito, BPO. BPO or call center agent. Call center agent. Ayan o. Job titles, call center agent. Tapos, since meron ka ng isa na nilagay na demographics, click mo lang tong add demographics.
yan, similar to, call center operator, job titles. Call center, job titles. Telemarketing, pareho lang yon. Tele-sales agent, yon. Pare-pareho yan. Employers, call center, yan. Okay yan. Telesales representative. Telemarketing, yan. So anything related dyan. Sales representative, they can be, yes. Kasi, yan. Ano pa, customer service agent, yon. And so on and so forth. So that's about show estimated audience size. Nasa 9.8 pa lang sila. Ay mas maganda ko, mas madami. So customer service representative, customer service officer, etc. So padamihin mo pa to, Miss Ses, no? Kasi medyo mababa pa yung audience size mo. Kung Okay. kaya mong mapaabot ng 2 million na audience size, that's fine. Pero I don't think na meron 2 million na na call center agents dito sa Pilipinas. So, kung ano yung kaya mong ilagay pa dito na similar doon sa call center, that's fine. Kasi 11,000 pa lang yung estimated audience size eh. So, mas maganda kung mas marami na similar interest targeting. So, and then what you're gonna need to do is to publish. Diba? So, dalawang ad set ka, isang broad, isang targeted, or isang demographics targeting or interest or demographics targeting. And then, when you run the ads, you compare which one of them works the best. You compare which one of these two ad sets gets the most out of your money. Let's say ito, yung broad open audience, ang cost per message nito or cost per purchase nito is about, let's say, 100 pesos din per purchase. Tapos yung BPO employee sa taas, mas mahal. O di patayin mo yung BPO employees. I-push mo tong broad open audience. Kasi itong broad open audience, meron siyang estimated audience size na 58 million to 68 million. Di ba? So, yung BPO kasi, ilan lang, thousands of people lang yun doon. So, that's how you test your campaigns. That's how you test your ads. Okay? So, ganun po siya. Before you even touch the ads manager, you need to be able to identify or define your target market. Make sense? Okay po. Okay, and then I'll be answering question and answers na. You mean one ad set per audience ang approach mo? Coach, yes. Huwag mo siyang pagsama-samahin, Mavi, yung lahat ng naisip mo na, ito may pambili to. Ito posibleng bibili to ng products ko. Kaya pag i-stock audience mo na doon. Lahat ng naisip mo, engineer, doktor, engineer, medyo hot seat yung mga engineer ngayon. Naalala ko lang yung mga ghost projects natin. So, yan. So, ibig sabihin, Miss Mavi, sorry, nasingit ko pa yung mga ghost projects kasi hot topic ngayon eh. Anyway, asan na ba ako? Wag mo pagsama-samahin yung mga buyer persona na just because you think they can afford to buy your products. Paghiwa-hiwalayin mo sila into different ad sets and test it with a small budget. Okay? Kumbaga, kung meron kang 10 buyer persona na gusto mong bentahan ng products mo, then create 10 ad sets with a 100 peso budget and see which one of them has the potential of getting more volume of results. Makes sense? Did you get my point? Okay? Nagigets ba? Let me know in the chat. Kung hindi nagigets, I'll explain it further. Gets. Okay. So, ano po ulit lalagay dun sa call to action and final prompt? Thank you. Call to action, you can choose between shop now, di ba? May mga call to action dito na ano. So maraming call to action na magme-make sense doon sa binebenta mo. Alam nga namang nagbebenta ka ng yate tapos sasabihin mo buy now. Wala namang bibili sa iyo agad ng yate. So it has to kunyari ito dahil si Miss Ses nagbebenta siya ng sabon, madali namang magbenta ng sabon dahil hindi naman ganoon ka mahal yung sabon.
So it would make sense kung yung call to action mo is shop now, di ba? If nagbebenta ka ng yate, it will cost them millions of pesos. So di click mo learn more, di ba? Or let's say if you want them to watch more videos, watch more, apply now, book now, or book a call. So pwede yan. Or download my PDF file, etc. So that's how you do it. Gets? Kailangan po ba video ang ad material? Okay, Miss says ganito. Test both videos and image. Okay, wag mo siyang isipin na ano ba yung mas maganda, video or image. Test both. Okay, and see which one of them works best. Ganun lang naman siya. Gaano po kayo usually katagal mag-test per ad set? Miss Samantha, ganito. Pag messaging campaign, yung niraran mo, I normally suggest to my clients or to you guys to keep a test period of at least 1 month pag messaging campaign. Pero kapag website or landing page ang gamit mo, meron kang website or landing page, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance yung ginagamit ko. Bakit 3 days? Kasi I want to reach at least 1,000 impressions for me to be able to decide if my ads has been shown to 1,000 people. And you have to understand, kasi di ba, naituro ko sa inyo ng data which is kagabi, na charge ka ng Meta based on 1,000 impressions. So, kaya ako ginawang 3 days kasi normally within the next 3 days, tsaka mo palang ma-reach yung 1,000 impressions or more than 3 days. Ngayon, imumove ko lang siya to 5 to 7 days kapag ang click-through rate ko ay mataas. Ano ba yung ideal click-through rate? At least 1 to 2%. Okay, kapag messenger campaign ka, hindi applicable sa yung click-through rate. Applicable sa iyo is cost per message. Okay? So, 3 days minimum tolerance. Pag-uusapan natin 'yan yung data, yung how to read the metrics or yung data tomorrow. Okay, Miss Samantha. Okay? Ulitin ko. Anyway, ito yung topic natin tomorrow, Miss Samantha. So, make sure to join tomorrow because ito yung topic natin. More on reading the metrics, how to read the metrics. Miss Mavi, what if may mga existing kami na ads sa isang ad set, mas okay na per audience ang approach, baka mag-learning phase yung ads? Just duplicate a new ad set and per audience yung gamitin mong approach. Yung kamukha ng ginawa ko. Duplicate the same ad set. Huwag mo nang gagalawin yung nag-run na ng ads. No? Ibig sabihin, itong ads na to has been running for quite some time. Tapos just you want to make some changes. Huwag mo nang galawin yun. Just duplicate a new ad set and then make the changes. And then compare the two ad sets kung ano yung mas nagwo-work sa kanilang dalawa. Miss Mavi. Okay? Patrick, coach, ano po yung best practices mo to get an ad exit the learning phase quicker? You spend more. Ganun lang yun. You spend bigger budget so that it will quickly exit the learning phase. Kasi 'di ba? Sabi ko nga kahapon, you need at least 50 conversions for you to be able to exit the learning phase and to let Meta find the best possible audience for your ads. Now, if you're spending a small budget, then it would take for quite some time. Meron akong ni-launch na meron akong video na anong tawag dito, na shinoot a couple of days ago. Nasa page ko yun. If you follow my page, hanapin ko lang. Meron akong shinoot na video dito. Ito. Share ko ng screen ha. Ano ba yan? Ito. Send ko sa inyo tong Kasi ito, inabot ako ng 22 days bago ako naka-exit sa learning phase.
Ito siya. Yan ko dito. Inabot ako ng 22 days. Pinabayaan ko lang siya ng, ito yung title niya, no? So, kailangan mo ng at least 50 conversions in 1 week. So, hanapin niyo lang yan sa page ko. So, even though, di ba, 7-day period si Meta, yung para maka-exit ka sa learning phase. Pinabayaan ko lang kasi I don't have the big budget to spend eh. And kaya nga sabi ko nga sa inyo, ako yung tipo ng investor na conservative. Hindi ako yung buga lang yung buga. I would be willing to wait for, like, I have all the pleasure of time. I have all the time in the world to test because pinapahalagan ko yung pera eh. 'Di ba? Well, some of the media buyers kasi, some coaches din na nagtuturo na para mas mabilis kang mag-test, lakayan mo yung budget mo. Wala namang problema doon. Well, talagang mabilis ka naman makakapag-test kasi nga may pera ka eh nagagamit. However, here's the caveat. Lagi kong sinasabi, nga, mabilis ka nga nag-test. Ang tanong ko, what if hindi nag-work? Diba? Nalugi ka na agad ng ganong kalaki. Imagine mo kung nag-spend ka ng, let's say, 500 pesos per ad set. Diba? Tapos meron kang 5 ad sets na tinetest. So that would be 2,500 per day. And you multiply that to 7 days, that's 17,500 loss. Diba? Hindi nag-work eh. O di, loss na yun, 17,500. Where in fact, if I'm able to test 100 pesos per ad set, no, and then I'm going to test 5 ad sets, so that's only 500 pesos. If I'm going to multiply that to 7 days, that's only 3,500. Yung na-loss ko. Kasi kaya naman ng 100 pesos eh, na magkaroon ng resulta eh. Diba? Kaya naman magkaroon ng resulta ng 100 pesos. Ayaw nyo maniwala? Ipapakita ko sa inyo. Ito yung isang ad account ko na, isang client ko na na niraran. They are selling 100,000 pesos worth of products. 'Di ba? So, nagbebenta sila ng hindi 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 500 peso product. Pero I'm able to get conversions. Ito, share ko yung screen sa inyo baka mamaya masabihin nyo inaano ko kayo. Hina-hype ko lang kayo. Pero I'm going to give you guys the real example. 'Di ba? Ayun kita nyo to. Budget ko 100 pesos. Budget ko 100 pesos. Budget ko 100 pesos. Puro 100 yan. Pero tingnan mo naman, may dalawang purchase, may isang purchase, may dalawang purchase. 'Di ba? Itong dalawang ad sets, walang purchase. That's fine. Pero I'm spending, I only lost 1,421 for this ad set. For this ad set, may loss ako na 1,421 din. 'Di ba? So, what if kung may losses ako na 500 pesos, 'di ba? So, per day, tapos i-multiply mo yun sa 7 days. So, parang, 'di ba, kaya namang ibigay ng 100 piso, ayan Kita niyo, 'di ba? Ayan dalawang purchase. So, ba't pa ako magte-test ng malaking budget kung kaya namang ibigay ng 100? Does that make sense? Kaya nga sinawag ko siyang 100 pesos Facebook ad strategy framework. Kasi that's my framework I'm using. 'Di ba? Well, again, guys, ganito. Kami mga media buyers, may kanya-kanya kaming strategy. And it's up to you which strategy yung gagamitin mo. Wala namang kaso doon, walang problema doon. If you have the budget to test big budget, that's fine. But kung katulad mo ako na conservative when testing, you can use my strategy. Patrick, ano mas nag-work sa'yo pag nagte-test ka ng either new audience or new creatives? Create a separate campaign for testing or just adding ad set to an existing campaign? Under ABO, mas maganda ba CBO when testing? Mas maganda ABO when testing.
I would highly recommend ABO when testing. Okay, here's the caveat, Sir Patrick. The only time na mag-CCBO ka pag nagte-test ka, if may big budget ka, may malaking budget ka. Say for example, you have 2,000 pesos per day or 2,500 pesos per day na budget. CBO to ah. And let's say you have 3 ad sets to test. And bawat ad sets, merong sabihin ng 2 to 3 ads na ang meron dun sa bawat ad set. Okay, sabi mo ng madami na yung 3 ads per ad set eh kasi 2.5 lang naman yun eh. Then that's fine. Mag-CBO ka ako, malaki yung budget mo. Pero kung 500 pesos lang yung budget mo, may 3 hanggang 4 kang ad set, tapos bawat ad set may 3 hanggang 4 na ads, ang nipis na nun. Diba? Ang nipis na nung budget mo doon. Kaya the reason why I do ABO because manipis yung budget ko. Kaya ako siya ginagawa. Diba? Medyo malakas wala kayo mapapaulan din ng questions. Okay lang yan, walang problema. Diba? Paano yung kung ang target market mo ay local ng review center? Miss Christine, these type of people are possible na related sa ano eh, mga interested about education. So, pag pumunta ka dito sa ad set sa ano, sa campaign setup mo. Kunyari engagement no. Kapag punta mo ng ad set level, punta ka dun sa ano, sa interest targeting, education, kung review center, so yung makikita ko mga potential na targeting mo diyan. Punta ka dito, tingnan natin kung education. IELTS, no? IELTS, tama ba? Ikaw ba yung IELTS kagabi? Tingnan natin kung may IELTS. Ayun, no? International English Language Testing System. O yan, interests. Di ba? So, may 2.4 million to 2.9 million na katao. Tapos click mo ulit ito, test of English as a foreign language study. Ayan. So, yun yung mga targeting mo. Ito bang TOEIC? Similar ba sila? I'm not sure eh. International Student Higher Education. Mga tipong ganun. So, doon ka pupunta. Miss Christine. Miss Christine Reyes. Yan, yung ating artista tonight. Okay. Coach, can we run ads for partnership recruitment? I'm a broad partner of USANA po, Coach. Just wondering if pwede mag-ads for those interested na maging USANA. Can we run ads for partnership recruitment? Pwede. Pwede kang mag-run ng ads about, let's say, become our distributor or become our partner. Pwede yun. Miss Angela. I experienced kasi coach, I tested new creatives under existing campaign under CBO, then di nabibigyan ng spend yung new creatives. Exactly. Kasi, pinupush ni Meta yung ano, Mr. Patrick, pinupush ni Meta yung ad na tingin ni Meta may potential to optimize. Kumbaga may pini-favor siyang creatives which is normal 'yon kasi nga AI nga si Meta 'di ba? Yung tingin niya na magwo-work doon niya pini-favor yung budget, 'di ba? Kaya ako siya ginawang sinolo ko lang yung one campaign, one ad set, one ad with 100 peso budget kasi nga maliit yung budget ko eh. Gusto ko mangyari, mas solo nung ad creative na to yung 100 peso na budget para yung decision making ko hindi ako nag-iisip na kaya siguro hindi ito nag-work kasi anong tawag dito, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na mag-optimize kasi nga mas favor ni Meta yung isang ad. So hindi na mag-iisip ng ano. So hindi ito nag-work. Itong ad creatives na to.
hindi talaga siya nag-work. Kasi wala naman siyang kalaban na wala naman siyang kaagaw sa budget eh. Siya lang naman yung nandoon eh. Diba? So, ma-determine ko, talagang sablay tong ad na to. Wala naman siyang kaagaw dito sa 100 pesos ko. And it's been running for 7-day period. Losses na ako ng 700 pesos. So that's it. Give up ko na talaga siya. Dahil wala naman siyang kwentang ad na hindi siya nagkaroon ng result. So, ay, give up ko na siya. Diba? Yun. Okay, so that's the reason why, Sir Patrick. Magkano magandang budget sa ganyan, coach? 100 pesos. Di ba, Miss Christine? 100 pesos ka. Start ka muna sa 100 pesos. Pinakita ko naman sa inyo yung proof, di ba? 100 pesos, nakakabenta ng worth 100,000 pesos na product. Di ba? May proof akong pinakita sa inyo. Hi sir, if location based on business ko, since it's a dental clinic, I only have one branch. Paano po ilalagay sa targeting para di na po aabot sa other cities yung ads ko? Miss Samantha, simple lang. Ganito lang. Pag nandito ka sa ad set level, punta ka dito sa, hanapin mo tong included location, click mo tong edit, tapos tanggalin mo yung buong yung Pilipinas, or type mo dito, halimbawa, Cavite lang. O, di Cavite lang. Ayan, Calabarzon. Ayan. Diba? Asan yan? Ayan, asan yun? Ayan o, Cavite, or Bulacan lang ba? O, ayan, Bulacan. Or let's say, Nueva Ecija. Ayan. Diba? Talavera or Gimba lang. Ayan. So, depende kung anong location mo. Tapos, pwede mong i-set yung miles. Diba? 10 miles lang. Ayan. Magiging 10 miles. Ganun. Okay? So, sino pa? Sa mga questions dito. Ito, nasagot ko na to. Paano po ba dapat ang tamang targeting ng audience? Per ad set ba or per ad mismo? Per ad set. Sa ad set kasi yung targeting, Mavi. Yung targeting, yun yung sinelect nating interest and demographics, di ba? Yun yung targeting mo. However, may tinatawag din na creative targeting. Ibig sabihin, yung broad open audience ko kanina sa ad set na ginawa doon kay Mrs. Wala akong sinelect na interest or demographics targeting. Ang tawag doon, broad open audience targeting or creative targeting. The creatives does the targeting for you. Okay? Wala akong sinelect na audience doon. Bahala na si Meta maghanap ng target audience ko for that. Ang tawag doon, creative targeting. Okay? Coach, for the previous contents in the page, minsan FB would recommend i-boost ang post. So does it mean na it can also be used for ads kasi nag-suggest ni FB? Yes. Pwede mong i-gamitin yan. Diba? To conclude, Coach, mas better yung creating a testing campaign for new creatives, then ililipat na lang CBO campaign dun sa scaling campaign once identified. Yes, ang ginagawa ko kasi, Sir Patrick, pag nagte-test ako, laging ABO. Kasi conservative ako eh. Maliit ang budget ko. Lagi. Lagi ako nag-umpisa sa maliit na budget. Lagi yon. Pagka may nakita na ako nag-work, sini-CBO ko na siya. Tapos sini-stack ko na lang sila doon. Yung mga best performing ads, best performing targeting, ini-stack ko na lang sila doon. Sa CBO budget na, yung CBO budget na may mabalaking budget. Diba? Yun yung gulong ko siya ginagawa. Gets? Yun, overtime na tayo. So if there's any more questions, guys, I would be answering a couple more. Di ba magre-enter yung learning phase ng coach kapag nag-change ka ng budget? Hindi mo siya i-change, Sir Patrick. Magduduplicate ka ng ad set to a new campaign. Okay? From ABO, i-duplicate mo siya into a new campaign to CBO. Yung ABO mo na campaign na testing, hindi mo gagalawin yun. Wala kang gagalawin doon.
i-duplicate mo lang yung ABO testing and then mag-create ka ng CBO setup. Doon mo na bubombahin ng mas malaking budget. Gets? Yes, exactly. Lipat lang yung mga winning creatives sa same targeting. Yes. Exactly. Ganun lang siya. Okay? Thank you so much din, Sir Patrick. Yan. So, there you go. Thank you so much, guys, for joining tonight. I'll see you tomorrow. Yung questions ninyo about how to read the data, how to decide when to pause or when to scale your campaigns. Let's do it tomorrow. Okay? I'll see you guys tomorrow, 7:30 p.m. I'll send you guys over the recording tonight, and yeah, I'll see you tomorrow. Bye-bye.